Dagdag pa ni Oriarte, 60 million pesos ang una nilang budget para sa Intel Fund, pero dinadagdagan dahil sa dami ng gastos tulad ng kampanya kontra sa mga fixer at mga tech scam tungkol sa PCSO. May bahagi rin daw na nagamit sa blood money o pambayad sa mga biktima ng 4 na OFW sa Saudi na nasa death row, bagay na kinumpirma naman ng DFA. Pero ayon po sa kasalukuyang board ng PCSO, sobra-sobra ang hiningi nilang Intel funds dahil 5 milyong piso lamang ang pinapayagang i-request ng isang GM at chairman ng PCSO. Pero ito ang mas malaking problema, wala nang hawak na dokumento itong si Oriarte. Kay GMA ko po binigyan. Habang nagsasalita ka rito, bumabaon ka. Dahil talaga, naawa ako sa iyo eh. You better be careful. This is a series of transactions. It comes under the real definition of plunder. Kung gusto nila mo sisahin ito. Tumanggi na nga pong magbigay ng komento ang kampo ni dating Pangulo at ngayong Pampanga Representative Gloria Arroyo tungkol sa issue. Hindi naman daw alam niya ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo ang tungkol dito. Ang kontrobersya sa pondo ng PCSO bubusisiin pa natin mamaya sa Talakayan with Igan. Samantala, sinampahan naman ang tax evasion complaint ng BIR si dating PCSO Public Relations Manager Manuel Garcia. Ibinase ang reklamo sa naunang corruption complaint sa Ombudsman laban kay Garcia ng mga may-ari ng 2 advertising agency na minsan kinontrata naman ng PCSO. Ayon kina Ludovico Huseco ng Cross Channel Advertising Agencies at Alexander Kisumbing ng Kiss Gem Advertising Agency, hiningan daw sila ni Garcia ng 20% komisyon na kalaunay lumobo sa 40% para aprubahan lang ang kanilang mga kontrata. Ang kickback di umano ni Garcia mula 2006 hanggang 2010 mula sa grupo ay aabot sa 29 milyong piso. Ayon sa BIR, hawak nila ang tseke at deposit slip na magpapatunay na pumasok ang perang ito sa bank account ni Garcia na hindi raw niya idineklara sa kanyang gross taxable income. Tumanggi namang magkomento tungkol dito si Garcia nang dumating siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Mahirap yan. Ebidensya. Parang supposedly yung pondo, di ba, parang nga sa mga mahihirap. Yes, pinagkakakitaan pa. Walang konsensya na kakapal na mukha na ibubulsa lang nila. Tsaka magkano 20 to 40? Grabe, no? Sayang pa naman. Kasi talaga ang laki ng kinikita rin ng PCSO sa pagbenta nila ng di ba? Lotto ticket. Tapos, yun pala, hindi mo alam eh. Hindi pala napupunta sa tamang mga beneficiaryo. Mga Pajero at Montero. Parang ayoko na sumaya ng loto. Pero dito mo makikita, no? Parang, kasi hindi naman nila, kahit ilang beses banggitin yung pangalan ni Representative Arroyo, hindi siya makapatawag kasi meron siyang parliamentary immunity. So, iniisip ko ngayon, kung hindi siya tumakbo bilang Pangulo, mapatawag rin kaya siya, diba? Yun na nga. Kaya nga tumakbo. Kaya siya tumakbo. So, may nakikita natin. Alright, samantala, pasadahan po natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Report. Balita mula sa Pateros, nahuli na po ang isang presong pumuga sa kulungan doon, 2 linggo na ang nakakaraan. Yan ang Ronda Report ni Victoria Tulad. Victoria? Rhea, muling bumagsak sa kamay ng mga pulis si Antonio Pido Reyes, isa sa 4 na pumugang preso sa kulungan ng Pateros Police Station noong Hunyo. Ayon kay P.O. Russell Monzon, nahuli si Reyes kahapon ng hapon sa bahay ng kanyang mga kaanak sa Lower Bicutan, Taguig mula sa tip ng isang impormante. Si Reyes daw ang mastermind ng naturang pagpuga kasama ang 3 iba pa nang lagariin nila ang rehas ng kanilang selda. Pero itinanggi ito ni Reyes at sinabing nakisabay lang siya sa mga kasama. Bukod kay Reyes, balik kulungan din ang pumugang si Erwin Constantino na nahuli isang araw matapos nilang tumakas. Nasa kote naman si Timoteo Lederas noong ika-3 ng Hulyo. Tanging si Roel Labios na lamang ang pinaghahanap ng pulisya. Para naman matiyak na hindi na muli makatatakas ang mga preso, dinoble na ang rehas ng selda. Rhea? Maraming salamat, Victoria Tulad. Tumagilid naman ang isang fish delivery truck sa Marikina City. Yan ang Ronda Report ni Mark Zambrano. Mark? Rhea, puno ng sariwang bangus at iba pang isda ang truck na tumaob sa panan ng flyover sa kahabaan ng Gay Bonifacio Avenue sa Marikina City pasadong hating gabi kanina. Nadurog ang ilang bahagi ng truck pati ang container nito sa likod kaya tumilapon ang mga isdang karga nito. Baka sakali ang layo ng diniustos nito at pati ang mga poste at guardrail sa gilid ng daan halos mabali na sa lakas ng pagkakatama. Ayon sa pahinante ng truck, may iniwasan daw silang kotse kaya naganap at sakuna.
Nagkalat din ng mga basag na salamin sa kalye at langis mula sa makina ng sasakyan. May ilang banyera ng isda na tumalsik mula sa truck ang nasamsam ng mga operatiba ng Road Emergency Group ng MMDA. Hindi rin naman napigilan ng ilan na pagpiestahan ang ilang piraso ng isda mula sa truck. Agad namang inangat ng MMDA Road Emergency Group ang naturang truck at naharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang driver ng truck. Yan muna ang pinahuling ulat mula rito sa Marikina. Rhea? Alright, maraming salamat, Mark Zambrano. Samantala sa punto po ito, alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw, lalo na dyan po sa lugar ng Mindanao. Ihatid po sa atin yan ni Hener Kitlong, weather forecaster ng Pag-asa. Hener, good morning! Yes, Pia, magandang umaga. Kasi ngayon, Hener, medyo natatakot yung mga taga Bukidnon, North Cotabato, iba pang lugar. Baka maulit yung landslide kung magpapatuloy ang ulan doon. So, inaasahan ba natin na sa mga susunod na araw, uulanin pa rin yung lugar na yan sa Mindanao? Well, unang-unang, Pia, kung pagbabasihan po natin itong MTSAT o yung satellite na ginagamit natin ngayon, mas maulan po dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon kasi doon po nakatutok yung tinatawag nating monsoon trough. Samantalang dito po sa may silangang bahagi ng Mindanao, hindi naman po ganun kakapal yung ulap na dumadaan. Subalit asahan po natin dyan, may mga pag-ulan po tayong mararanasan. Ang buong Luzon, Pia, makakaranas po yan ng pag-ulan. Dito po sa Metro Manila, naapektuhan po tayo ng monsoon trough. Kaya asahan po natin may mga pag-ulan po tayong mararanasan. Pero yung mga pag-ulan na yun, gaano kaya kalakas yung ulan? Inaasahan ba natin na mas malakas pa kaysa nitong mga nakarang araw? O kumbaga pare-pareho lang? Well, sa ngayon, Pia, masasabi ko ang may malalakas na ulan dito po sa dulong Hilagang Luzon. Dito po sa NCR naman, sa Central Luzon at saka Southern Luzon, hindi ganun kakapal yung ulap na nakikita natin. Subalit, minsan may mga makakapal na ulap na mabubuo dyan at biglang bubuhos po yung malalakas na ulan. Alright, so itong mga susunod na araw, magdala pa rin ng payong. Pero meron ba kayo nakikitang iba pang weather disturbance na papasok ng Philippine Area of Responsibility? Well, sa ngayon, Pia, balik kahapon kasi dalawa yung low pressure area na minomonitor natin. Yun pong nandito po sa West Philippine Sea o sa kanlurang bahagi ng Lawag, nakalabas na po yun ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, ang minomonitor na lang natin ay yung pong nandito sa may 230 kilometers silagang-silangan ng Basco, Batanes. As of now, Pia, wala pa naman po tayong nakikitang iba pang low pressure area na maaaring pumasok. Alright, Ginoong Hener Kitlong, weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat. Good morning. Samantala, inulan naman po ng batikos ang pagpo-post ng isang mag-asawa sa kanilang naging prenuptial pictures na isinagawa naman sa loob mismo ng libingan ng mga bayani. Kumalat sa social networking sites ang mga kuha ng mag-asawa bago sila ikasal nitong Marso. Ang Philippine Army na namamahala ng libingan ng mga bayani hindi nagustuhan ng mga litrato, lalo na't mahigpit ang pagpapapasok doon at nangangailangan ng permit. Pero ayon sa Grave Services Unit ng Philippine Army, may binigay na permit para sa prenup shoot ang mag-asawa. Pero hindi raw sumunod sa patakaran ng grupo ng mag-asawa at ang photo studio nito. Paliwanag naman ng East Digital Studio, wala raw silang intensyon na bastusin ang libingan ng mga bayani na himlayan ng mga yumaong bayani at presidente ng bansa. Maging ang mag-asawa humingi na rin ng paumanhin sa kanilang text message sa GMA News. Gusto lamang daw nilang ipakita sa mga litrato na ang kanilang pag-iibigan ay hanggang sa libingan. Tumanggap na ng ang AFP. Itinanggap na ng AFP ang paumanhin ng mag-asawa pero paimbisigahan pa rin daw nila ang insidente. Meron silang mataas na general na kumuha yata ang permit. Bad taste Parang talaga, first time yan, Meron gano'n, prenup sa libingan. Actually, yung idea din ng prenup kahit saan parang hindi ko kayang gawin. Medyo parang mga arte-arte na. Parang drawing na drawing. Nakita mo kanina yung sa'yo parang nakahiga. Nasa damo. Medyo hindi nga magandang. Wala ko personally parang... Baka sa atin, sa kanila Sabi nga lahat kahit sa libingan mo pag gawin yun, no? Diba? Hindi. Baka sabi nung naggumawa, bakit ba? Kami naman ay ikakasala. Kaya lang nga pangit ng lugar. Paano sila nakakuha kaya ng permit? Baka sabi naman, hindi naman doon sa sementeryo, baka sa gate lang Lumusot na. Ay samantala,